Kita-kits sa susunod na kwentuhan dito lang sa... Yung tono mo kasi. Tono mo. Parang... Yung tono mo. Bilisan mo lang. Bilisan mo lang. Kasi yung pagkaka... Hindi ganyan yung tono ko naman. Diba yung ginawa mo kasi yung practice natin. At nandito na naman tayo. This is Talk is Nights. Welcome to episode 5 of our podcast. We appreciate you being here with us, whether you're watching in YouTube or listening in Spotify. Sarapan ulit natin ang kwentuhan tonight. I'm Enzo. With me is Mr. Facts, Nico Carahanto. Hey, yo, we're back. Talk is crew. To my left, the commish, Paul Bernales. Uy, talk is crew. Lagi mo. And syempre, last but certainly not the least, our resident Talk is Master, Chino Tolentino. Hey, Hekis Meki. Punahin natin yung shades ni Paul. Yung glasses pala. Hindi natin na nung last episode. Pinapa-flash. Actually, wala pa doon dito sa Pilipinas. Yan. Ma-insert ba natin yung may Ray-Ban. POV Ray-Ban. clip niya? May insert ba natin sa episode? Meron na yan. Dami na meron yan dito. Hindi mo. Oo nga. Hindi yung Pinos, model yan. hindi Hindi yung model. Gento to. Ito yung pinakang bagong release. Hindi yung model yan. yan. Bago yung kasama yung isa meta. Hindi pa nare-release yun, pero pa-release pa lang. Yung display. Display. Saka yung kay A$AP Rocky na... Saan mo ba nakuha yan? Sponsored ba? Raffle? Binili ko to sa... Sa raffle? Ay, nalito na. Nalala ko sa raffle dun sa asawa ng pinsan ko. Uy, nice. Ano nga siya? Steward. Oh. So, pumupunta sa ibang bansa, doon siya bumili. Tapos Gusto ko binibenta sumali ko. sa mga paraffle nito palagi Oo, nananalo. raffle. Teka, Raffle talaga. bigyan mo nga kami ng secret kung paano lagi manalo sa raffle. Ano lang, mag-chat GPT ka. Dami yung minta yan. Latag mo yung Punuin mo yung Punuin mo yung numbers tapos pick random. Or punuin mo. So Punuin mo, taya mo lahat. Tataya mo lahat. Perfect. Tanga mo nun. Hindi ka na lang bumili ng ano. Pero kasi ako dun sa mga ganyang raffle, syempre, pag hindi ka nanalo, may iinis ka, may irita ka. Sobrang annoying yung sa pakiramdam na parang... Uy, diba? Smooth yan, no? Sobrang annoying sa Smooth pakiramdam operator. yung ganyang sumali ka sa raffle, feeling mo down to the wire, mananalo ka pero si Paul lang nanalo. Lalo na pag gustong-gusto mo yung yung item tapos can't afford ka. Di ba parang, sayang. Or ikaw yung, di ba, usually ngayon, yung parang mga bola, tapos yung last two, yun yung maglalaban-laban. Yung last, Hindi ka pa na-out. Yun ang masama. Kasi kita mo eh. Handa mo na Finals na kayo, finals. 50-50 na. 50-50 Finals, na. Tangan, hindi pa ako pinagbigyan ng raffle. Parang na PA Awards back nun. Uy. Miss Universe. Paano na-PA Awards? Paano POS? Yung wrong crown? si Steve Harvey. Nagkamali siya ng announce. Sa winner. Pero speaking of na annoyance, yung mga na-annoy, kayo may mga bagay ba kayo? Kahit simple lang, you find annoying or ikaw, pet peeve. Bad trip kami sa'yo. Ikaw. Ang ina nyo. Pwede mo ikaw, ano? Ba't pa ako nandito? Di ka naman dapat kasali nga dito. Actually ako nag-brought up nitong episode na to kasi sabi nga nagda-drive ako sa minsan. Tapos napansin ko may dumaan na may nagwawangwang sa likod ko na ambulance. So malayo ambulance, wala Siyempre nag-giveaway kayo sa giveaway kami. So yung nasa likod ko nag-giveaway din. Ang ginawa nasa likod ko, paglampas ng ambulance, sumunod dun sa ambulance. Para siya parang part siya nung convoy. Bumuntot na siya doon tapos convoy. Tailgate na siya. Pero na-experience ko nga yan. Minsan guilty rin ako. Talaga ginagawa pag sobrang yung traffic. hindi ko siya gawain. Pero kapag yung halimbawa, pumapiyahay ako long drive, pag nagmamadali ako, minsan ginagawa ko yan. Pero hindi ko siya, alam ko delikado. Ang pinakang, ang pinakang viable lang na kung pwede kang sumunod dun. Kung emergency rin yung mo. Pero hindi ako nangunguna. Pero kung gusto mo lang magmadali, gusto mo lang madami pumipila dyan. Sinusundan. Kakupalan na yung mga ganun. Kupal talaga. Hindi talaga, unetiquette talaga sumunod sa mga ambulance na gano'n. Lalo na kung
Paano ko nag-aagaw buhay yung nandun sa ano? Unethical. Ha? Unethical. Unethical. Ano ba sabi ko? Unetiquette. Unetiquette ba? Nito ka. Mali. Ito yung pet peeve mo. Ito yung pet peeve mo. Yung pinalaman mo muna ng mga grammar ko. Pinalaman mo na yung grammar mo. Ito yung pet peeve mo. Pero yun talaga gusto kong unethical. Testing ka lang. Testing ka lang. Yung mga maling grammar. Mali ba yung unetiquette? Mali ba yan? Wrong etiquette. Wrong etiquette. Wrong etiquette siya. Okay. Hindi mo pwedeng i-unetiquette yun. Hindi Tinetest lang kita. Kung alam mo. Pumasa ako. Ano mo? Comment nyo para sa mga grammar Nazis dyan. Grammar Nazi na ba kagad yun? So parang kasi napaka-unethical kasi. Kunyari nag-aagaw buhay yun nandun sa ambulance tapos gagawin mo siyang way para makatakas ka rin sa traffic. Oo. Totoo. Di ba? Hindi kasi, upal eh. teka may nagpi-50-50. Sabayan mo diba? na. Hindi kasi pag may gumawang isa, It's my time. pag may gumawang isa na ganyan, tapos may mga sumunod, lalo lang magkokos ng traffic kasi Mas tatagal yung... sumalubong ka na counterflow ka na yun Hindi ka naman ambulansya para pagbigyan palagi. So Saka kapag hindi ka respondent din Tapos kung magte-tailgate ka pa, kung mag-sudden stop yung ambulansya. Yun delikado dun Kasi ang bilis ng takbo nun. Tapos hindi Gano'n. ka naman sanay na... Saka hindi mo nakikita yung nasa unahan niya Oo. Kaibahan niya, syempre, pag siya nagda-drive, kita niya sa unahan niya kung sakali. Paano kung nakadikit ka na, mabilis takbo niya parehas, bigla siya mag-full stop. At from the, yung mga practitioner na involved doon, may friend din kasi ako na ganun. Na nagtatrabaho siya sa loob na ambulance. I mean, tao siya sa ambulance. Mekaniko ba yan? Hindi. Ano tayo sa ganun? Nurse siguro. Nurse or... Saan ka nagtatrabaho? Sa loob ng ambulance. Sa loob ng ambulance. ENT pala, ENT. Okay. Natrabaho. Respondents yung ganyan. Respondents. Yan. Na parang na-post na niya to matagal na parang wag niyo naman sundan yung ambulansya. Parang ganun. Huwag niyong gawing way para Wag niyong taasin gawing yung way. traffic. Parang annoyed din sila. Kumbaga aware sila na may mga ganun talaga mga motorista na Bakit daw? ginagawa silang yun nga, unethical. Ayan, siguro next na natin na pag-usapan yan, baka may pwede tayong mag-guest para dyan. So para at least malinaw doon sa mga Pwede. tatangatang ganun ang ginagawa at nanonood sa atin. Maraming mga religion, lalo na yung mga nag-nurse. So bukod din sa ambulance experience mong yan, ano pang other pet peeve mo? Grammar Nazi ako. Grammar Nazi ka. Ako ay, isa kong pet peeve pa ay yung mga matatagal sa ATM. Bakit sobrang dami bang wini-withdraw na pera ng mga yan? Hindi sa wini-withdraw. Minsan sobrang tagal lang nila doon tapos wala naman silang na-withdraw. Nag-iisip ako ng Tapos gagawin. konti lang na-withdraw nila tapos sobrang tagal Balance pa nila. check lang pala. Di ba may more options ngayon? Yung iba, halimbawa, may ibang option na hindi lang PIN. Merong fingerprint. Merong, baka mamaya, sa halip na, ngayon nila sineset up yun kung kailan madaming tao. Kasi baka mamaya, yung mga bagong kuha ng card. Hindi man yung bagong Possible, kuha. pero yung mga experience ko sa Nag-change ATM, matagal na eh. Wala pa yung mga fingerprint na yan. Pikon na pikon talaga ako. Lalo na pag ikaw na yung kasunod. Sabi ko, anong ginagawa nitong mga ito? Ba't Tapos matagal? ikaw. Tapos para bang gusto kong pagkatapos nila, panoorin mo ako. Parang Mabilis gusto lang ko bang ganunin? Watch me. Panoorin mo kung paano maggumamit ng ATM. Puta, wala pa 1 minuto tapos na ako. Pipin code ko lang sa lagay mo 10,000. Okay na. Kasi yun lang yung max eh. Yung max na ano mo ng withdraw. Diba? Undecided sila sa Tapos gagawin nila. kaya bangan ni Paul biglang kalagitnaan nag-offline. Nakain yung Utang ina mo ha. Nakain yung card. Lalong tumagal no? Yung card tang ina problema pa. Wala yung card Pasok mo ka na. pa Hindi, sa tapos loob. very vocal ka. Ano ba naman yan? Ang tagal yan nakapilang yan. Biglang natin kasi alam niyang cause of delay siya sa mga sumunod. May nakikinig pala na teller doon sa likod nung ATM. Kupal to ah. Kupal to ah. Sirain ko nga ng machine. Sa akin naman, share ko lang yung isa sa pet peeve na na-realize ko rin lang nung napag-usapan natin na yan yung magiging topic natin. People that's younger than me, yung mga early to mid-20s, even yung minsan teens pa nga na nagre-reklamo na how old they are or how old they feel. Medyo annoyed ako sa ganun. Na parang they call, yung parang tito life, tita life. Pero hindi ito nag-stem recently lang kasi few years back, mid-20s din naman ako noon. May kausap ako na estudyante pa.
parang feeling niya matandang tita na siya na mas okay. bata siya sa akin eh. So ako hindi naman ganun yung nararamdaman ko. Pero medyo napapa the fuck cringy lang ako. Parang medyo cringy, parang mag-claim na gano'n. Parang parang gano'n. Yung brag Hold na the horses. na parang tito-tita ka na. Hold the horses. Na tito-tita ka na pero tangina yung mga nakakasama mo nga hindi nagsasabi na tito-tita sila. Oo. Di ba? May kilala akong ganun. So nakukupalan ka sa ganun na hindi, not necessarily nakukupalan. Yung annoyed, yung cringing na parang kasi lalo nga, kasi ganun. ako hindi ko naman ako nagke-claim na gano'n na papakatito, tita, or tita. Hindi ako nagpapaka-feeling tito. Hindi ako nagke-claim na matanda na yung pakiramdam ko. kasi hindi ka naman tito worthy. Hindi ka tito worthy. Sobrang bum. Tito worthy. Ako, kasi mahilig ako manood ng movies. So, sa sinihan, okay lang naman yung may nagkwentuhan. Pero minsan kasi, mas malakas pa yung kwentuhan dun sa pinapanood mo. Lalo na kung medyo madami sila. Andre! Yung exaggerate na. Pero okay lang kung yun, okay lang kaya sa'yo kung ang kwentuhan nila ay tungkol dun sa movie. Okay lang yun eh. Pero yung kwentuhan na hindi na tungkol sa iba Personal na buhay. Alam mo, nilingan ko. So, ano nangyari? Personal na buhay na. Hindi, mas sa mga pangalawang beses na nila napanood yung movie, spoilers na. Mas malala yun. Malala pa siguro doon. Pero yun, yung talagang minsan kasi mahimikan mo na yun. Mahimikan mo na yun pag ganun. At saka sipa ng Yun, exactly. sa likod. Ko sana yan na Kasi mapapalingo in-extend ka na nila. lang eh. In-extend Kasi kasi nila yung nag-stretch paano kasi na. sila eh. Pag medyo maedad ka na rin kasi, masakit pag na-stuck yung Oo, tuhod yung mo eh. yung tuhod mo, biglang gumagano. Nagde-4 ka, ang ginaganon. Kumbaga may mga ginagawa, hindi ka natatamaan. magugulat siguro sila, bigla kang matadyakan yung sa likod na Pero ano ba naman yung mag-sorry ka nung Oo. Ay, sorry. Kasi minsan, like, pag maganda talaga yung movie, puno talaga yung cinemas. Kumbaga, Gets na kita, bro. ang hirap na nanonood tayo. Tapos hindi ano, yung nakatungtong mismo. Yung Puta, nakatungtong mismo sa sandalan mo. Tapos nandito yung yung sapatos. Oo, yun Paglingon talaga. Yun talaga. Tapos nakapak pa ng tayo. usually naman medyas lang yung ginagawa. Suntukan eh. Medyas lang yung ginagawa nila. Tinatanggal nila na ano. Pag-harap ka dun sa jowa mo, may sapatos dito. Sa peripheral mo, peripheral vision, may sapatos dito. Putang ina. Bastos ka ba? Totoo yan. Nakakairita nga yun. Pero pa doon, wala naman, madami lang, siguro dati sa nung younger days ko na ano, yung, ewan ko kung ano kayo sa chalk sa classroom pag yung ginaganon. Pinapagasgas. Pinapagasgas. Nag-screech. Oo, pinag-i-screech. Pag may nakita siya, may kaklase ako na pag may nakita siya na may nag-i-screech, ano nang ginaganon yung bago. Nangingilo. Magang-maga yun, as in pagpasok pa lang. Ngayon, nangilo ako. Kasi nga, hindi siya nangingilo. Yun. Kasi hindi siya nangingilo. So okay pagka lang may gumaganon, titingin siya, lahat yan, bubuksan niya yung ano. So yun. Yung mga Coops yun. Yun na talagang coops. Tsaka sa early morning ng yung bagong gising ka pa lang, tsaka nagagawin yun, hindi nagagawin yun na ano. Ito, singit ko lang. Hindi ko sure kung pang pet peeve ano to, pero medyo annoying din. Minsan nakakatawa, pero annoying yung barbero. Yung barbero na dinidikit sa siko mo yung... Kasi minsan pag papagupit ka sa barber... Hey, yo! Ipaplangita yung edit may sa'yo. konting padama na ano. Suki si Paul dun sa isang barbero namin dati na ano. Si Ian ba yan? Hindi naman. Hindi. Siyempre, ano tayong sabi naman? Barbero yun eh. Baka mamaya, pag bumalik ka dun. Kilala ko na yan. Si Danny. Sumalangit naman. O sige, si Jenna na lang. Hindi nagpapadama yung mga yun. Pero hindi, basically, parang hindi lang naman ata ako yung nakaka-experience ng ganun. May mga meme, may mga videos na pinopost online sa ganyan, especially sa US yung hindi naman nila sinasadya talaga. Feeling ko hindi sinasadya yun kasi nga focus sila. Yeah. Nasa parang yun yung parang relax point nila, relax stance. In the zone na rin sila, kumbaga na-excite na sila matapos. Pero pag nakita mong ginalaw mo yung braso mo at hinabol yung edits, hinabol ano. Yun na. Iba na yun. May pakiskis na talaga sa maong ni Barbero. Tsaka yung hinga niya gumagano sa ano mo. Hey, yo. Aayita na kita. Iba na. Niro-romantic ko ano. Masyado malapit ba sa broke back na yan.
Ay, shoutout Kevin. Kevin. It's still you. Parang namumuro na si Kevin. Diba? Kota. Feeling ko, magko-comment si Kevin dito sa, ano na to, Sa dun episode sa, na- oo. Dedicated daw yung pet peeve na yun Diba? para sa'yo. Kevin, kahit burner account yun, magpakilala ka naman ng tunay mong pangalan. Magpadama ka naman daw kay Chino. Susubo siya ng maraming big boy na Hey, yo. Hey, yo. Gino, Bubblegum. ikaw, baka may ano ka. Ako, wala naman masyado, pero na-annoy ako doon sa mga mahirig dumura sa kalsada. IG na kasi, no? Pag alimbawa, Yun. maglalakad ako kahit nasa sasakyan. Sa kalsada mismo. Oo, sa kalsada. Yung, Sa maapakan. May yung dahak pa. yung gagawin. May buwelo. Dahak pa eh. Dahak. Outside the gutter, okay lang. Kahit saan. Yung di ba may gutter? May ano ba tawag doon yung lakaran? Ano yan? Sidewalk. Sidewalk. Yung tabi ng sidewalk pa. Hindi rin. Pag makikita ko, ganun pa rin naman ang ano. Sa nun pader. Parang ano lang ako. Dumuduro sa pader, meron ba? Ay di, yung gilid ng sidewalk, pader na. Tapos ang malupit nun, yung iba, may one time nakamotor ako, kantuhan, di ba? Liliko ka. Sakto yung dumura. Ano mo yun? Liliko ka may buwelo ka galing ka sa, especially yung dinaanan ko na yun, pataas, tas liliko. Ngayon, syempre, buwelo ka ng konti, di ba? Medyo mabilis yung ano mo, yung takbo mo. Tapos biglang dumura si tropa. Medyo late na pero passing tabi Kumbaga, sa mga kumakain. No. Konting Pakialam segundo sa inyo. lang. Kung sumakto ako doon, di naduraan pa ako. Putain. Worst feeling yun yung Naduraan ka sa pa. Kahit pa sa nakaka may nakakatawang experience memory lang ako sa Malapot. ganyan. Nung high school kasi kami, nag-outing kami papunta sa Lukban. Nag-top ride, doon nag-ano kami sa taas ng Top load. jeep. Top load. Sa taas ng jeep. Kami ni na... Oh no. Kami ni na Baldo. Yan ang brokeback. Oh no. Batch nito, si Baldo, si Cyril Los. Shoutout sa inyo guys kung makikita nyo tong episode. May isa kilala. Mga CAT May kilala. officers. Sino yun? Kasama ko sa CAT officers. Ga-outing kami. Merong isa na dumura, si Baldo ata, nasa unahan siya. Ang lakas ng hangin, bumabiyahe kami. Huwag gumanon. Nahagi papunta sa likod. Ang next na napansin ko na may sumisigaw pa, saya. Natamaan sa mukha. Hindi sumot. Hindi sa bibig, pero ang next reaction, si Cyril yung tinamaan ng dura sa mukha. So, sobrang nakakatawang yun, yung buong biyahe namin. Yun yung mga... pero kung yun naalala sa ko lang bibig din. na papunta din. Medyo ibang Mahuhulog na yun. Mahuhulog na yun. Makata-balance na yun. Tapos mahuhulog na. Tangina, lupa, kainin mo ko. Ayoko na. Nakanganga ka pa, no? Yung mga ganyan siguro sa mga roller coaster rides na. Pwede sa roller coaster. Nabibiktima ng ganyan eh. Tapos meron pa akong isa, hindi naman siya mako-consider mo rin na pet peeves, pero more on culture setting na natin dito eh. Yung pag kumakain, yung aalokin ka lagi. Kain tayo. Ayaw mong inaalok. Ayaw mo nalo ka? O ayaw mo nag-aalok ka? I mean, halimbawa sa office, lunchtime. Na parang nagiging obligado ka mag-alok. Parang, Hindi naman. Yung pag ako aalokin pa nila or yung salitain lang nila, so para sa akin kasi, kumain ka na lang. Mind your own business na lang. Kumain ka na lang. Okay, parang ang standpoint ko kasi doon, parang naiilang sila kung hindi sila mag-aalok ng pagkain. Baka naman hindi mo lang trip yung nag-aalok siya. Hindi naman. Kasi 'di ba, kung ikaw may sarili kang pagkain, kakainin mo 'yan. Kung ayaw mo i-share, okay lang. Kasi pagkain mo 'yan eh. Siguro ang pag-aalok sa'yo medyo, nag-invade pa ng personal space. Pero yung casual na, oy, tara kain. Ganun lang. Minsan walang eye contact. Hindi. Yung feel ko kasi pag karamihan ganun is parang nakasanayan nila and at the same time, parang kahiyaan na ako kumakain, ikaw wala kang kinakain. Ganun. Kaya nga sinabi ko parang nag-culture something yan. Nakakairita na lang siguro yan. Pag yung kinukulit ka, hindi ko ka. Hindi, ito. Ayaw ko nga. Hindi ko gusto yung luto ng asawa mo. Iba na yun. Personal yun. Parang yung mga pinapadala nyo na Okay. The glasses. So, magbibigay ako ng mga common na mga everyday pet peeves natin. Tapos, kayo nang bala kung musga kung agree ba kayo doon na pet peeve nyo rin yun o ano. Okay. Personalismo ba yan o common lang sa lahat? Mga common para sa lahat. No? Kumbaga, General. laban sa lahat. Okay. So, yung Filipino time.
Mga late na. Sa akin, Kumbaga no, yung mga pero- pinapanindigan siguro yung Pet peeve ko yan. time, Pet ganun. peeve, Okay. in a way. Lalo na pag importante. Siyempre kasi, kumbaga, kung paano ko, binabalyo mo din yung time mo sa kanila. Wala In a silang, way. parang wala silang respeto sa time mo. Parang Ako, ganun yung depende ano. ko sino ang kausap. Kung alam ko yung kausap ko Is ganun na sadya talaga. hindi, alam ba, ma-stick sa oras. Doon, yung kung ano Mag-a-adjust ka talagang talaga. pinag-usapan ng oras. Pero pag alam kong hindi rin, Nakupal din. oh, So, kupal Kukupalin na. mo rin. Kasi tayo, Hindi. hindi naman sinisipot dito sa oras eh. Ayun. Hindi kasi yung sa atin naman kasi is may, may parang May grace. pag-unawa na. Hindi ko naman masasabing grace period. Pero alam mo yun, understood na natin na, Mm. may lakad pa si Paul. May family, Diba? kumbaga may mga, Oo, may mga may inaasikaso kailangan pa tayo besides asikasuhin. ano. So kung dumating man tayo ng maaga, let's say 30 minutes before, then so be it. Hindi naman malilate to the point na kung 5:30 call time, 7:30 ka dadating, di ba? Tulad mo. Mas ka ikaw, dumating. nangyari Kaya lang may party kang pinuntahan. Hindi, kanina pa kami rito. 2 hours na kami rito. Kaya nag-guilty na nga ako eh. So depende sa kausap at saka kung ano yung ang tawag dito, yung Reason niya. Yung reason. Oo. Yung Kung bakit siya kung ano yung pupuntahan, yun ang ibig Siyempre, sabihin. pagalingan na lang ng reason. Talk is time. Hindi, yun. ang Okay, take ko style. naman sa ganyan siguro, dahil subjective nga, parang hindi lang depende sa kausap. Halimbawa, kagaya nung mga birthday party, may mga Yan, occasion. common yan. Common na. Magsaset kasi ng oras na, halimbawa, 3 p.m. Pero Diba? alam mo naman na hindi 4 o'clock ka naman talaga mag-start ng Kaya program. usually, Totoo. dahil ako na-anticipate ko rin ganyan, bilang halimbawa ako mga party planner, yung halimbawa event sa family or what, Mhm. ako yung nag-a-adjust din. Pag may ganap sa amin na, uy, kasi alam ko late naman itong mga to dadating. So, aagapan ko para yung adjustment ng mga to na hindi naman talaga pumupunta on time, alam ko yung tansya ko na sila kung anong oras dadating. Yung kasi talaga dapat eh. Kung 3:00 ang party, 2:30 o 2 o'clock, dapat andun ka na. Hindi, ang effect nga nun doon sa mga maka-Filipino time, halimbawa, let's say 3 o'clock ang start ng program. So, ine-expect nila 4 o'clock nag-start. Pumunta sila ng 4 o'clock, tapos sabi, ay, tapos na. Okay, wala nang Putang ina, pagkain. sinabi 3:00 or Oo nga. di ba? Akala ko Magtataka pa sila. Akala ko magtataka pa Magtataka sila. pa sila. Yun. Yung pala, hindi Filipino time yung nagpa-party. Oo. O kaya yung place is, kumbaga, may oras lang May talaga. oras din. Not to mention, sila being late, hindi sila magbabayad nung, Hindi totoo. nung venue. Oo. Di ba? Next is people talking loudly in public places. Eh, parang 10 Yung mga noisy phones, loudspeakers, ganun. Ano masasabi niyo? Oo. Hindi yun na sa'yo, sa ano yun? Sa sinehan. Even sa public place, Public. ano din ako sa ganyan. Kasi syempre, meron yung nanonood ng ng kung gusto Porn. ng video. Ayo. Ayo. Kahit pa hindi mo, sa naghihintay kayo, isang place, nakaupo kayo lahat dyan. Nakaganon ka lang, narinig mo. Table tennis yung pinapanood. Siguro, Bili ka ng ano headset. lang, Marami headset. naman oh. package. Madami naman. 100 plus lang, may headset ka na ano, Saka parang nakakahiya naman sa katabi mo mamaya, di Oo. ba? Oo. Sa mga bus na experience ko yan. No. Sa gym. Actually, sa gym. So, nanonood ako ng mga Netflix ko, mga YouTube o ano. Headset ka dapat, syempre. Yung iba nanonood, walang headset. speaker lang sa phone na. Speaker lang sa phone. Sabi ko, tangina to. Narinig mo yung yung pinapanood mga Korean ba? Yun. Mga drama. Hindi mo na maintindihan din yun mga eh. K-drama na Oo. narinig. Tapos halo pa yun sa... Mahalo doon sa house- doon sa Tsaka may house music may pa sa house gym. music pa yun. Meron pa. Oo. Visit. Ang ina nyo! Para sa mga kasabay ni Paul mag-gym. Ay speaking sinabi mo sa gym, meron akong pet peeve dun. Yung kumukuha ng gamit tapos hindi binabalik. Na Pinagsusoli parang yung- kalat Totoo. na, alam mo yung pagkatapos niya, parang kinalat May na hinayang lahat ng ko pa, gamit. brother, dun. kung babae ka eh. Kung babae ka, syempre mahirap, kung nga rin, bumuhat ka ng mabigat. Tapos, hindi mo na, parang wala ka ng lakas. Na hindi ibalik, mo makita. oo. Babae ka eh. Saka dahil babae ka. Ang bait pa sa babae pag So, yung mga kasama mong babae doon, ikaw ang nagbabalik. Naisip ko lang yun. Ang galing. Siguro. Kiklip sa... Okay. Siguro pag babae, siguro. Siguro. Hindi May ka disclaimer. Puro May disclaimer lahat bigla Oo. ngayon. Hindi ko lang ako na-experience na ganun. Last venue na po namin. Last time na po. Last shoot na po namin para sa venue ito.
Hindi. Oh. Yeah. Abangan nyo kami sa bagong venue namin. Parang, Hindi, bad trip talaga yun. totoo. Kayo, gym ba kayo guys? Hindi, yun na nga yung purpose nun eh. Being strong to be useful, di ba? Hindi yung, alam mo yung pala, pa-gym ka, tangina, tapos hindi mo maibalik yung gamit na ganun. Or baka nga kahit sa bahay nyo, hindi kayo makapagbuhat ng jug, di ba? Ang problema kasi doon, pag may gagamit doon na kailangan niyang tanggalin na babae na hindi niya nga kayang buhatin. Tinulungan mo. Kunyari may tig 20 both sides, 20. Hindi niya kayang buhatin yung kaso. Sir Paul, patulong naman. Tutulungan ko naman. Yan. Tulungan Mabilis ko. ba? Pero Mabilis syempre, ba? Mabilis paano kung wala siyang kalapit, mga abala pa siya ng ibang tao, di ba? Imbis na Spatan mo pa. maglalagay na lang siya ng 5 kilos per ano. Hindi, tatanggalin pa niya yung 20 kilos per. It's common Per side. courtesy naman kasi dapat yung ganyan. Kaya may mga gym na rin na naglalagay ng mga placards na so parang put the plates back sa after use. Tama lang naman. Para lang yan sa para lang yung pag nag-CR ka, i-flush mo. Tapat mo, linis mo. Yun. Hindi, ilalagay naman yung plates tigi 1 kilo muna. Ang tagal. Ang tagal bago Ang mo. dami. Ginawang fishball. Nakarami yung Ang liliit. Habang binubuhat. 20 ganun. 20 na mga. maliliit. May bago kaming portion ngayon, ang ating pabati portion. Redan. Binabati ko yung mga since day ones natin. Yes, kala mo talaga. Day ones natin. Kala mo talaga napakatagal na. Yung mga wala pa kaming podcast, nag-aawak na. Ayan, so kung gusto nyo kayo na nga. Sabi ni Kamesh, baka may gusto magpa-shoutout, Yan. kung may mga babatiin, like birthday, special occasion na ano. Sabi lang kayo, mag-comment lang kayo dun sa Ipopost. episodes tayo. natin, Post sa kami mga next episode. episodes natin. Kasi this is gonna be a regular thing. Kung may gusto kayong ipabati, Pa-shoutout. yes, pa-shoutout. Doon sa ipopost may namin. kung may message din kayo sa amin. Pwede. I-comment nyo lang doon or Babanggitin namin i-message yan. nyo lang. Babanggitin namin sa mga episodes namin. Pero pag medyo mahaba yung ipapakwento nyo, email nyo na lang sa amin para. See ya! Fuck you all. ano pang kasunod mo sa listahan dyan? Not cleaning up after eating or leaving trash. Yung sa mga mess ng tables, mga ganun. Yung bang sa mga typical na kakain ka sa resto or sa mga fast food, iniwanan mo lang talaga. Sabog-sabog talaga. Sobrang kalat. Sobrang kalat. Para sulit na sulit yung parang sweldo ng crew doon. parang kinalat pa talaga ng maayos para mukhang pleasing na makalat. Pero nagigilty ako dyan. Kasi in a sense na yung mami ko kasi, tanda ko nun somewhere sa Manila, kumain kami sa isang resto. Ginagawa niya, siya yung Sa restaurant yun? hindi ko natanda bata pa ako nun. Food court. Pero sinabihan ko si mami nun, sabi ko, bakit mo ginagawa yan? Kasi parang sila nang gagawa niyan para sa atin. Pero sabi ng mami ko lang sa akin, parang tulong na daw. Ako parang, nung time na yun, hiyang-hiya ako kasi iniisip ko parang dahil taga-probinsya, pero ngayon ko na-realize, malaking bagay yun. Malaking bagay. Kasi as in nakasalansan yung pinggan, gano'n ang ginawa nung mami ko. Tsaka pleasing tingnan na pag umalis ka, lalo na kung pamilya mo yung kasama mo. Oo naman. Umalis kayo doon na medyo maayos, nakasalansan, kahit at least man lang nakapatong-patong yung mga plates. Ayan, tinuturo ko sa... Tapos yung mga Tinuturo tissue ko. nakalagay sa isang baso, yung mga ganun, hindi talaga sabog-sabog. Pero may nabasa akong article or post before sa POV naman ng mga restaurant crew na ganyan na parang wag nyo nang iligpit yan kasi parang yun naman yung pet peeve nila sa part nila. Parang feeling, may nabasa akong ganyang post na feeling nyo nakatulong kayo pero hindi. Kasi meron silang sariling way para parang ganun yung nabasa ko before. I don't know mas if tatagal yung paglilinis kasi nila. may sarili silang way kung paano Oo. nililigpit ata yung ganun. Which is, kumbaga, we get the point na magandang intention yun na para mapadali yung trabaho supposedly. Pero sa POV ng siguro sa part nila, parang nila either pretentious or sablay nga yung salansan or ng paglinis ng plate. ng mga gamit. It's a good way na rin to set example para sa mga kids. Oo, totoo. Pagkakain, lagi kong sinasabihan, kahit saan siya kumain, mapabahay or i-wipe niya yung... Dilaan, para... Para malinis. Tatay look.
Inattentive service, rude staff in shops, restaurants, public service. Staff who ignore customers, don't help, or treat people differently. May ano ako dyan. May kasama ako before sa Manila. Parang first thing in the morning, customer kami sa isang restaurant. Sa isang Ang restaurant chain. dyan? Fast food Ano? chains. Jollibee ata to or Mang Inasal. Jollibee, baka naman. Ay, hindi ko na masyadong Iwasa pala kayo na tao. Hindi, parang first thing in the morning, parang first customer kami doon. And then yung nakaharap naming crew is, alam mo yung feeling na parang tamad na tamad sa trabaho or parang unpleasing, parang hindi welcoming yung vibe. Kasi usually, ang training naman kasi sa ganyan, hindi lang sa ganyang klase Customer ng industry. service na. Lahat is Jolly customer morning. service na ano. Yung pleasing personality nga. Pero yun nga, yung encounter namin. So, siguro, pangit siya. Ganun. In a bad mood. Hindi pangit siya. Yung aura So, lang, yung Pet aura. peeve mo na pangit siya. Hindi pwede to. Ayaw mo Pangit nagsiserve. Ayaw mo nagsiserve na. Kasi yung manager nyo, ba't pangit ka? yung energy niya is parang sobrang tamlay, sobrang parang Baka naman may unwelcoming. pinagdadaanan. Sabi ko na lang sa kasama ko, baka bagong gising lang kasi. Ano. Pero yung sa point of view ng kaibigan ko, parang kung O galit. ayaw mo sa trabaho mo, Bad trip siya. Kaya masama ang ano niya. huwag mo dalhin sa Kasi trabaho. may yung nag- problema. ano, may nag-ayos nung ano, may nag-ayos nung Nag-ayos mga- ng mga. Ay, talaga. May sala nag-ayos na naman. Dito yung way. May nag-ayos na naman. Ang linis-linis dito. Ah, Ano ba naman? Ang linis-linis. sabi ko. OC pala sa ganun. Ano ba naman Linisin. ano ba naman niya si Dudong? Inayos na naman yung pinggan. Tapos siguro sa people in general, hindi lang sa mga service crew, pet peeve ko sa mga rude na yung mga public utility drivers natin, tricycle or jeep. Usually sa tricycle drivers ako medyo hindi maganda yung encounter kapag ayaw kang pasakayin or medyo choosy. Pag malayo. Hindi nila trip yung pupunta Oo. traffic. Ganun. Ayun, or pag malala sa Manila Traffic yan. yung Pag area, hindi mo yung babayaran Wala yung sa Manila pamasahe sobra. na dinikta nila. talamak talaga. Talamak talaga yung malayo. Oh, Ayun. Kaya tapos Ayaw nila kasi traffic dun sa lugar na Traffic. babaha doon, mga ganun. Oh, well, sabihin na natin ganun yung situation. Pero kung paano Kung paano i-deliver. i-deliver kung paano yung sabihin. ano. Actually, yun ang ano. Wag na ho dyan. Traffic dyan. Ayoko. Pass. Oh. Usually, nangingi sila ng Saan additional ka, na. Menjola? Pass. Pass. Hindi, ang tatanungin muna sa'yo, magkano binabayad mo doon? Pag sinabi mo, yung usual na bayad. Tapos Ay, alam mo kaya yung ako. nakasimangot pa. Tapos parang mukhang asim pa. Pero tama yung ano niya, hindi siya dahil tumanggi, pero kung paano siya tinanggihan, kung paano na-deliver or paano sinabi. Usually, yun naman yung nakaka-trigger sa... In a way, bawal Ano pa din yun, kasi sir? yun eh. Kaya, yun ang... Bawal nga yun. bawal talaga yun. Hindi ka pwedeng tumanggi sa An pasahero mo. etiquette yun. Hindi ka pwedeng tumanggi. Kasi, syempre, hindi naman kasama ng pasahero mo kung traffic dun eh. Oo. Di ba? Oo. So, kung malayo yun, hindi din, babayadan ka naman eh. Eyo. Di ba? Hindi naman yun, hindi naman libre yung ano. Kaya nga Metro ka nga. may metro ka nga eh. So, bawal pa din yung ginagawa nila. Kaya, Pero may kumbaga, matitigas pa rin ang ulo. Kaya nung kagaya niyan, Nire-report nagreklamo sila kasi nauso na yung mga in-app services na taxi. I-rate sila. may rate Oo. sila. Ay, baka doon sa mga, mali mo, may mga gusto, tawag dito, sabihin yung side nila naman. Oh, Very welcome yeah. po ang Talkies Nights Ay, oh. dyan. So, kung Sa halimbawa, mga pet Para peeves ma-defend nila. yun naman yung sa mga ano. no, para mga mamali mo nga naman. ganyan paratang Or wrong impression about public utility drivers na. Hindi, last singit ko lang siguro sa ganyan. Sa mga security guards, usually nagkaka-problema din ako sa Oh, experience. So, ang dami mo. Hindi ka pinapapasok sa mga Hindi. school. Hindi, yung sa it all boils down din talaga sa kung paano sabihin sa Yung arrive nung yung arrive May nung yung tropa. minsan kasi pagbabawalan ka, yun naman usually yun pag sa security Oo. guard, pagbabawalan ka Oo. or i-hold ka. May angas kasing kasama. Nga eh. Meron kasing iba, alam mo na ginagawa lang talaga yung trabaho. Merong Oo. magalang ano yung approach. Pero minsan yung inuunahan ka. Nakaka-degrade na parang tangina. Grabe magsakapagsalita. Na yun, mapipilitan ka talaga mapapasagot ka kahit ayaw mo Oo. di ba? Kaya ang dami na din natin napapanood ng mga nakakaawa yung mga secure, di ba? Nung kabataan namin, Daming ganun. medyo ganyan sa mga bouncer. Kasi bouncer yung mahilig magaganyan eh. Dati, hindi pa kami marunong nagbibigay sa sa... laki ng katawan, ganun. Kumbaga dati, hindi pa kami sanay nung nagbibigay sa bouncer para ano. Dati, syempre, may dress code kasi. Minsan iinom ka. Nangyayari, pasok kayo sa isang lugar, kaming tatlo na hindi angkop sa dress code nila. Hindi ka Nakatsinelas ba makapasok. Syempre, yung mga kaibigan namin lalabas pa. Ay, hindi pinapasok.
So, kumbaga, magkakainitan. Anong problema sa suot namin? Diba? Parang, wala namang, paano pumunta kayo doon na nakahubo eh? Hindi, kumbaga, Nakachinelas doon. Sir, nakalimutan niyo po yung salwan niyo. Kumbaga, maayos suot namin. Kaso, kumbaga, dati, yung mga bar na tabi-tabi, may hip-hop bar dito, meron ditong yung ibang mga bars, ayaw nila ng hip-hop ang suot mo. Ayaw nila ng, parang dress code na NBA. Ayaw nila na may gear ka sa ulo, ayaw nila may mga bandana ka sa ulo, ayaw nila may mga chain kayo. Hindi ka napapasukin dahil doon. Pero maayos yung, sabi ko nga, nagkakagulo na ayaw papasukin, mas maayos pa yung damit namin dyan. Nag-e-escalate. Nag-e-escalate na. Hindi, kasi bawal yung ganito. Tanggalin niyo yan, papasukin. Isa rin yung hindi pwede nakabuka kasi yung polo, yung mga polo niyo or pangyabat yung mga chains Pwede mong pang diba? Kumbaga yung mga ganung nagkakaroon pa ng Pero nung tumanda-tanda naman, nagigets ko na din naman na syempre. Intindihan mo na. Madalas na may makakaaway ka talaga. Yung experience ko sa kanya medyo matindi kasi yung guard na medyo nakasagutan ko, sobrang bad mood lang siguro talaga siya nung araw na yon. Yung storya niyan, may kailangan ako ipa-LBC. So, hinahabol ko magpadala sa LBC branch. Sarado na yung... LBC ba naman? Sarado na yung, yung mga branch sa town proper. So, pumunta ako sa mall. Sa dati pinagtrabahoan ni Paul. Ang daming sasakyan, punuan yung parking. Nagmamadali ako. Plus, mabilis lang naman yung pakay ko may nakita akong mga nakabuntot dun sa... Parang yung main road doon, may mga nakagilid na nakapark. So, bumuntot lang ako doon sa likod ng Tapos yung sabi sa akin ng guard, bawal daw doon. Sabi ko, boss, saan ako pwede kung sakali? Kasi wala nang, kumbaga kita ko punuan. Kung bawal dito, baka pwede mo akong ituro kung saan ako pwede. Ang sagot niya sa akin, basta bawal dyan. Doon sa kabilang kanto. Yung mga ganun sagot. Ang sagot sa akin, basta bawal dyan. Mababalas ka talaga pag mga ganun sagot. So nangatwiran na lang ako, boss, mabilis lang ako, walang 5 minutes, kailangan ko lang ihabol to sa LBC, dyan lang sa second floor ng mall. Sabi, hindi boss, basta basta bawal. Tapos yung itsura niya, alam yung parang na sa trabaho, medyo loose na yung... Hindi kaya baliw yung kausap mo. Kakalabas lang. Hindi. Kakalabas lang. Basta parang siya, agitated na siya agad nun. Na siguro, baka bad trip na siya prior yun sa encounter sa akin. Pero bawal talaga dun. Hindi ko, sabi ko, ba't bawal? Feeling ko talaga. Hindi naman siya magsasabi ng hindi. Pero ang rebat ko doon, bakit bawal? May nakapark nga sa unahan ko. So kung nakalusot to, baka pwede mo ako pagbigyan. Mabilis lang naman ako. Hindi naman ako tatambay na wrong matagal. Wrong is wrong. Mali ka doon. Nakalusot na nga yun Either way, kung hindi nga pwede dito, nagtatanong ako, saan ako pwedeng lumipat? Oo. Yun na lang. May alternative. Kung bawal dito, ituro mo ako saan pwede lumipat. Sa kabilang mall. Sa kabilang mall, tinuro ka. Doon ka sa kabilang mall ka mag-park. So medyo pangit yung balikan namin. So napamura ako. Sabi ko, tangina naman dito Sabi niya, minumura mo ba ako? Ba't mo ako minumura? Sabi ko, hindi boss. Never. Na lang ako. Parang thinking out loud, pero pag napamura, tangina naman dito. So, yun ang niya, kung minumura ko daw siya. Sabi ko, hindi boss, di kita minumura. Sabi ko naman din. Sabi ko, tangina dito. Mo naman. Binasa yung name tag dito. Oo. Ganyan yung sabi ko. Dito yung apelyido. Yung apelyido dito. Dito pala yung apelyido. Minumura mo ba? Kaya pala nag-react. Boss, hindi kita minumura. Ano sabi mo? Tangina naman dito. Kita mo ba yung job ko? Dito pa kaya naging sagot ko, sabi hindi kita minumura. Kung minumura kita, sasabihin ko, tang-ina mo. Pero ang sabi ko, tang-ina dito. Dito nga yung apelyido ko. Hindi, pero nag-escalate yun kasi ano na siya sa akin, nabubunutan ako ng baril. Tangina. So medyo kinabahan ako ng konti. Sa LBC. Hindi ka na baril sa LBC. Sayang, hindi na baril senso. So wala lang. Yun yung mga medyo exaggerated experience ko sa mga ganyan. Pero still, hindi ko alam ang pinagtapusan. Nakalusot pa rin naman ako papunta sa mall. Tapos, wala. Pet peeve ko, hindi nyo tinuluyan si Enzo. Inang yan. Next, poor grammar, wrong usage of Tagalog, Filipino, or mixing languages incorrectly or disrespectfully. Ako hindi ko. Ako okay lang. Alam mo yun, walang problema sa akin. Hindi siya big deal sa akin na... Kasi Tagalog Paano yung English? In a way, pero kumbaga... Generally, kasi kung naiintindihan mo naman yung essence nung sinasabi. Pero... Palampasin na. Guilty rin ako sa mga ganun. Unethical yung mga sinabi ko. Unetiquette pala.
Hindi kasi minsan, yung kung ano na lang pumasok sa isip natin na para maimik. Kasi pag Ang ano ko lang as long yung as sa naiintindihan mo. Tagalog. Ako nung una, kahit nagkakamali sa Tagalog, parang okay lang. Pero habang tumatanda ako, parang naisip ko dapat nga mas maayos yung pagtatagalog natin. Especially kung magsusulat ka. Lalo sa pagsulat talaga. Totoo yan. Yan yung frustration ng mga teacher ngayon sa generation ng mga anak natin na Inglesero at Inglesera. Siguro yung mga struggling sa Filipino subject. Yung mga texting style, hindi ako nagugustuhan yun. Yung mga cut sa mga text. Yung short. Pansin nyo pag nagchat-chat ako, buo talaga. Hindi kasi before, pag nagte-text, limited lang kasi yung character dati sa text eh. Bagay, ilang press, pipinutin mo yung C, nakakatatlong pindot ka pa para mapindot mo yung C. Tsaka yung mismo number of text. Kaya shorten siya before. Kasi yung way ng pagta-type natin, hindi pa po. Halimbawa, 355 text lang yung pwede mo ilagay. Diba? Limited lang yung characters. Yung pasensya mo gagawin. Pero matagal naman nang wala yun. Matagal lang. Hindi, yun nga yung natanggal yung limit na yun, pero nadala na. May nadala. Isipin mo nga, good AM po, good PM po. Yung mga yung sensya, CNXA. Ako. Yung ako, AQ. No. Sensya. Mas malala yung mga younger generation yan kasi abbreviated na lahat ng terms ngayon. Hindi ko na kaya sabayan. Bawa yung GTG, TYSL. Abbreviations. Pero supposedly, kasi sa Yahoo Messenger, yung mga may pakana ng ganyan pag nag-chat ka before, mga BRB. Mga BRB. Kumbaga mas malala na siya kasi dati, shortened lang. Ngayon, di mo na maintindihan anong sabihin nun. Nakakatawa experience ko ba sa ganyan? SOP. Hey! SOC. Hindi, nakakatawa experience ko sa ganyan kasi hindi ako well-versed sa mga ganyang abbreviation before. Siguro mga 10 years ago, may nag-comment sa post ko. Nagbebenta ako ng gamit. Ng gears ko, effects sa gitara. May nag-comment doon, HM. Hindi ko pa alam kung ano yung HM na yun. Akala ko, sabi lang sa akin, Na-offend ka. Na-offend ka. Hindi mo pinapansin. Hindi ko in-entertain. Parang nag-like lang ako or parang nag-smiley. I don't know kung ano yung naging response. Hindi ko alam na how much pala. Smiley. Nag-iisip siya kung gusto niyang bilhin. Parang gano'n. Hindi, double M yun eh. Double M yun pag nag-iisip. Pero ang nakatype lang niya HM. So medyo nagtaka rin ako. Pero hindi ko nga alam kung ano yung HM that time. Na how much hindi, pala. ang pinupunto ko kasi dun sa mga ng mga shortened na text. Kunyari yung sila. CLA. Kla. Diba parang CLA ang ginamit sa sila. Ito, may dalawa pa. People eating or drinking in vehicles, public transport, and leaving rubbish spillage. Wag lang Dorian siguro or Ako okay lang din. Wag lang yung medyo may sobrang messy. Oo. Public transport to. Kunyari, kumakain sa bus, ganun. No, walang problema. Naamoy mo yung Jollibee. Yung Jollibee na burger, Yum Burger. Amoy na amoy yun. Jollibee, pangalawa na to. Baka naman. Siguro, ang experience ko dyan, bago iban sa sinihan yung magdala ng mga rice meals. Bawal ba? Bawal na, pinagbawal na. Pero na-experience ko bago i-announce yun. Buti na lang. Nakapagdala pa kami ng mga ka-opisina ko sa bangko noon. Nanood kami nung... Nag-boodle fight kayo. Hindi pa kasi kami nagdi-dinner. Doon kayo sa harap mismo managlatag kayo. Tapos papasok kayo, may dala na down na saging. Nakasampay doon sa balikat mo. Tapos nag-ain ka ng Hindi, parang ko lang na, na-experience ko pa parang first and last experience ko yun kasi hindi pa kami nagdi-dinner nun. Although awkward para sa akin yun. Kumain ng kanin na. So sinihan ka ang dilim, tapos gagano ka bang nanonood. Siyempre, dapat rice bowl, yung ganun na. Hindi yung ganun. Gaganin ka pa, puputulin ka pa. Actually, Jollibee kasi yung in-order eh. Jollibee. Baka naman. Yan naman, Jollibee. Pangatlo na. Pet peeve ko yung baka naman, yung imik ng imik pala. Baka naman. Yung medyo out of context. Hindi, pero yung in a different way na halimbawa may part kasi na okay lang, merong times na annoying yung depende sa pagkaka-deliver. Yung tumama ka sa halimbawa. Hindi, yung overuse niya, yung minimin niya na baka naman na gusto talagang bumuraot. Yun ang nakaka-bad trip. So yung sinasabi natin sa Jollibee, gusto ba natin bumuraot? Oo. Sa mga experience sa sponsorship. Baka naman.
Yung iba, basic example, halimbawa, magbabakasyon ka sa ibang lugar. O baka naman. Pasabit naman. Pasalubong. Tangina, hindi mo ako sinabihan ng ingat ka. Hihingi ka pa ng pasalubong. Mag-expect ka pa ng pasalubong, hayop ka. Siguro pag ako, ang ano ko lang, takeaway tsaka conclusion ko lang dyan, pag nagkaka-age ka, medyo dumadami yung pet peeve mo din. Kasi syempre mas na... Kumbaga, short-tempered. Hindi lang sa short-tempered ka. Kumbaga, madali, hindi, marami kang given naman na mabilis ka medyo mairita, pero madami ka nang napupuna ngayon na ano. Tsaka, kumbaga, madami ka nang nakasanayan din na bakit hindi na ginagawa ngayon. Kumbaga, change of time. So, ang conclusion ko lang for me na, the older you get, talagang yung pet peeve mo, medyo dumadami talaga. Kasi nung bata ka pa naman, mas carefree ka pa nun, hindi ka naman masyado ganun kadaming iniisip. Not every pet peeve is the same for everyone else. Like, kung ano yung pet peeve ko might be annoying para sa akin pero hindi okay lang para kay Chino, okay lang para sa inyo. Vice versa. So, kumbaga yung ganyan din is may kanya-kanyang level of impact sa'yo kung gaano ka ka-apektado. Minsan naman, okay lang sa'yo, hayaan mo na. Minsan naman, pero, teka, ano yan? Sa akin naman siguro, be respectful. Respect boundaries. Diba? Hindi ibig sabihin na gagawa mo sa bahay nyo, pwede mong gawin sa labas. So, kung kumakain ka ng nakataas ang pa sa inyo, okay, then so be it. Pero hindi mo siya pwede dalhin sa labas. Lovely. Sabay diba? G-gym ka, nanonood ng porn yung katabi mo nagte-treadmill din. Hindi naka-headphone. Hindi sa public pa nanonood ng porn. So, ang takeaway ko dyan, syempre nga, kumbaga, nagsisimula yan lahat sa respeto sa bawat isa. Yung mga, kumbaga, consider mo lahat Lahat para maging maganda yung society, lahat. Kasi nga, yun yung Filipino trait talaga natin, yung pakikisama ba? Yung pakikisama sa iba, yung hiya. Di ba? Siyempre, mahihiyain talaga mga Filipino traits talaga natin, mahihiyain. So, yun lang. Ang pangit nung cut. Actually, madami pa yun. Hindi pa natin na-mention yung toxic Filipino culture nga. Tsaka generally kasi, yung mga ganyan, yung mga traits or kung anong practices na ginagawa ng ibang tao or natin in general, is what makes us human. So, wala naman talagang perfecto Kung lahat nagkakasundo, walang buhay na. Boring. Meron perfecto, kala mo ba? Sino? Yung pamilya, perfecto yung Utang ina. Perfecto yung apelyido nila. Parang yung hindi ba dito? Tangin na naman dito. kaya siguro pumantik sa rin. May numura mo ba? Ay, sorry. At ito na naman ang isang episode kung saan mas marami ang kwentuhan kesa inuman. Don't forget to hit like, share, and subscribe at follow kayo lahat sa YouTube, Facebook, Instagram, at syempre Spotify. Kita-kits sa susunod na kwentuhan dito sa Talkies Nights! Woohoo!